the Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. 90.9 DXNY. Oras mga kasama, tatak alas 6 o alas 7:44 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Cotabato City Police Office siniguro ang kaligtasan ng publiko kasabay ng pagdiriwang ng Idil Adha ngayong araw. Headlines. Barangay Tanod Patay sa nangyaring insidente ng pamamaril sa Cotabato sa isang individual sugatan. Headlines. Rido, pangunahing anggulo na tinitingnan ng CCPO sa pinakahuling kaso ng pamamaril sa lungsod. Headlines. Drug runner arestado sa Cotabato City sa ginawang buy-bust operation. Headlines. Buy-bust operation naman is nakatuparan sa bayan ng Radjaboyan. Nagresulta ng inkwentro 3 sibilyan sugatan. Headlines. Probar nagsagawa ng case conference kaugnay sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang media personality sa SJA Farm. Headlines. RPG na ginamit sa tangkang pagpatay kay Sharif Aguac Mayor o sa alkali ng Sharif Aguac, hawak na ng DOJ. Headlines. Binata, arestado sa manoy online blackmailing ng sa kanyang ex-girlfriend. Headlines. Samantalang OCEO, Cotabato City, nagdaos ng Voters Education and Information Activity. Headlines. Postponement naman ng eleksyon sa Farm, posible ayon sa election watchdog na Lente. RMN News. Samantalang Maguindanao del Norte Provincial Government nag-alok naman ng libreng let review program. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga. Tiniyak ng Cotabato City Police Office ang maigpit na seguridad sa buong lungsod kaugnay sa pagdiriwang ng Idul Adha ngayong araw, May 27. Sinabi ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rochelle Evangelista na nakipag-ugnayan na sila sa Office of the City Mayor upang matiyak ang maayos na mapayapang selebrasyon ng mga mananampalatayang Muslim. Ano pa, mayroong inilatag na security plan at deployment ng mga personnel sa 13 mga itinalagang congregational areas kabilang na sa mga mosque at iba pa mga prayer sites. May koordinasyon na rin sa mga katuwang na puwersa tulad ng Philippine Marines at iba pang security units habang nagkaloob ng plano ang traffic management at police visibility upang mapanatili ang kaayusan sa buong lungsod ngayong araw. In behalf of Cotabato City Police Office po, under the leadership po ng aming City Director, Police Colonel Chedron Bongkaya, May 27, celebration po ng Idul Adha, prayer po natin ng mga kapatid na Muslim. Meron po na tayong security preparation na or coordination na rin po ito ng Office of the City Mayor, ng Cotabato City, as well as ng CCPO po. No? Wherein meron po tayong land or security plan starting po as of early as 5 a.m. po. Nandoon na po yung security personnel. We're in 13 congressional areas po sa Cotabato City. Ito yung bibigyan o provide natin ng security assistance. Implemented na security force dyan ay kasama na po yung Marine, yung ating City Police Office po. All units po yan, ng police station, ng CEU natin, ng MPU and CMFC po. No? Magkakaroon po tayo ng deployment and traffic management po, expecting for many participants po, no? Yung mga kapatid nating Muslim, mag-celebrate po ng Idul Adha prayer po. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagpaabot naman ng pagpati sa lahat ng mga Muslim sa Cotabato City ang Cotabato City Police Office sa pagdiriwang ng Idul Adha kasabay ng paalala sa publiko na makiisa sa mga inilatag na seguridad at alituntunin upang matiyak ang maayos mapayapang selebrasyon. Ayon pa sa CCPO, hinikayat ang mga dadalo sa prayer venues na dumating ng mas maaga upang maiwasan ang siksikan at congestion habang pinapayuhan ng publiko na magdala lamang ng mahalagang gamit gaya ng tubig, simpleng pagkain at sundin ng mga traffic management plan at posibleng rerouting sa mga lugar na apektado ng okasyon. Paalala rin sa mga pamilya na bantayan ng mga bata at panatilihin ang pag-iingat sa gitna ng dagsa ng tao habang isinasagawa ang selebrasyon. Nag-extend po kami ng warm greetings po sa lahat ng ating Muslim brothers and sisters. Observance po ng Idul Adha. Yung CCPO po ay nagkaroon na po tayo ng prepared na comprehensive plan
for us to ensure talaga yung safety and peace and order po during the prayers gathering po ng ating mga kapatid na Muslim. Alaala lang po natin sa ating mga kapatid na worshipper po sa Muslim. Una po, mas maganda po para maiwasan po natin yung congestion early. Mas maganda po early po tayo dumating saan po yung ating congressional. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 mga kasama yung ating oras. Sa iba pa mga balita, patay isang barangay tanod habang sugatan naman ang isa pang lalaki makarang sa lakayin at pagbabarilin mga armadong kalakihan ng isang bahay sa barangay Kalanganan 2 ng lungsod alas 5 ng umaga kahapon. Kinilala ni Cotabato City Police Office PIO Lieutenant Colonel Rochelle Evangelista ang nasabing bitimang si Mama Ali, 41 anyos, nagsilbing barangay tanod sa lugar habang sugat naman ang kasama nitong si alias Ola na agad namang isinugod sa pinakamalapit na pagkamutan. Sa paunang investigasyon ng PNP, pinagbabaril umano ng mga sospek ang bahay habang natutulog ang mga biktima sa loob na nasa humigit kumulang 10 kilometro ang layo mula sa police station. Kaya mga madaling araw, mga bandang 5 umaga, May 26, 2026 po, mayroon pong naitalang shooting incident sa loobang bahagi ng Purok Bunsai, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City, wherein itong area na ito is more or less nasa 10 kilometer away from our police station which is the area of concern. Shooting incident na ito, nangyari po nga, yung sabi natin mga madaling araw, and nagkaroon po tayo dito ng dalawang biktima po, si alias Mama po yung isa. Ito po yung natay po during the incident. Isa po itong lalaki, 41 years old po to, single, barangay tanod po, residente po ng Purok Bunsai, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Yung pangalawa naman po natin, alias Paul po, na ito po ay 22 years old, lalaki po to, single, construction worker po, at residente po ng Purok Bunsai, Barangay Kalanganan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, nagawa pa manong makipagbarilan ng mga biktima sa mga salarin kung kaya't tinamaan ang isa sa mga sospek na kagading tumakas. Na-recover naman ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang mga basyo ng bala mula sa pinaniwalang long at short firearms. Patuloy ang hot pursuit operation at mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga sospek at ang motibo ng krimen habang agad na namang nilibing ng kanilang mga kamag-anak ang nasawing biktima. Ito at allegedly may tinamaan raw na isang suspect. Out of the suspect, may isang tinamaan. Yung firearm na ginamit po ng mga suspect believed to be 5.56 and 7.22 and a 5.45 firearm based on the empty shell po na na-recover po sa crime scene. And as well as po, naka-recover po din po tayo ng empty shell from a caliber, .45 caliber po, na doon mismo sa bahay na biktima. So it was believed to be na gumamit din ng firearm nanlaban yung ating victim because of the incident po. So after the incident, agad-agad po tumakas po mga suspect and yung mga victim po ay dinala po natin sa CRMC, yung isa po na for medical treatment. Well, yung isa po namatay na biktima, agad-agad pong kiname ng mga relative po for Muslim burial po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita, matagal ng grudge or family feud ang pangunahing anggulong sinisilip ngayon ng kapulisan sa nangyaring insidente ng pamamaril sa bahagi ng Kalanganan 2 na kinasawi ng isa ay kinasugat naman ng isang individual. Ito rin ang sinabi ni Cotabato City Police Office sa PIO Lieutenant Rochelle Evangelista. Anya, meron ng person of interest na tinutukoy ang kapulisan, ngunit hindi pa isinasa publiko ng opisyal. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa kasong nabanggit. Relationship hindi po natin natanong sa but actually magkasama sila sa isang bahay. Either magkamag-anak ito o magkakilala po. So yung naging motive po na tinitingnan ng ating kapulisan, lalong-lalo na ang investigating team ng Police Station 3, tinitingnan yung mahabang panahon na away or family feud. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga, mga kasama yung ating oras, arestado ng Police Station Number 1 Drug Enforcement Team ang lalaking drug runner matapos makipagtransaksyon alas 11:05 ng gabi-kagabi sa bahagi ng Dapdap Flyover, Barangay Rosales Number 2. Kinilala ni Police Station 1 Chief Police Captain Anwar Mambataw
Ang sospek na si alias Marshall, 25 anyos, residente ng Tamuntaka 2, Maguindanao del Norte. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang 3 pakete ng naglalaman ng pinaniwalaang shabu na may bigat na 0.15 grams na nagkakalaga naman ng 1,200 pesos. Nakakulong na sa Estasyon 1 ang sospek at maharap sa kasong paglawag sa Republic Act RA 9165 na isasampa laban sa kanya ng PNP. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nauwi naman sa inkwentro ay kinasang drug bypass operation ng mga otoridad laban sa hininalang tulak ng ilegal na droga sa bahagi ng Barangay Bacat, Radya Boyan, Maguindanao del Norte o del Sur Martes ng gabi. Ayon sa ulat, pagkababa ng mga operatiba sa kanilang sasakyan, agad silang pinaputukan ng baril ng mga sospek kung saan ilang sibilyan naman, mga bystander ang nadamay. Dahil rito, napilitang gumanti ng putok ang operating troops upang depensahan ang kanilang sarili at masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa paligid. Tumagal ng humigit kumulang 5 hanggang 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad at ng mga sospek. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita matapos ang inkwentro, mabilis na tumakas sa mga sospek patungo sa masukal na kakawiyang bahagi ng lugar upang makaiwas sa tumutugis ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa Integrated Provincial Health Office, Maguindanao del Sur at CRMC ang mga sugatang sibilyan. Kinilala ng mga unang PNP ang mga sospek. O ang sospek na si alias Gabriel Dagandal at 5 pa nito mga kasamahan. Samantalang yung 3 mga sibilyang sugatan ay nagkakaedad ng 19, 17 at 16 anyos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, iniharap na ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang rocket-propelled grenade na ginamit sa nangyaring pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Mitram Patuan noong January 25, 2026 sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Sheriff Agwak. Ginawa ang presentasyon ng nasabing ebidensya kahapon bilang bahagi ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong paglabag sa Anti-Terrorism Act na inihain ng alkalde laban sa mga pinaniwalaang sangkot sa naturang pag-atake. Ayon kay CIDG Director Attorney Melvin Matibag, mahalagang bahagi ng investigasyon ang iniharap na ebidensya upang mapalakas ang kasong isasampa laban sa mga respondent sa ilalim ng Anti-Terror Act. Nabatid na pinasabugan ng RPG ang convoy ng Patuan habang papawi sa Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Nakaligtas naman ng alkalde sa insidente, ngunit nagtamo ng pinsala ang ilan sa kanya mga security personnel. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagsagawa ng case conference ang Presidential Task Force on Media Security at Police Regional Office Bar Director Police Brigadier General Christopher Abesia kahapon sa Probar Lounge sa Camp Brigadier General sa Lipada kay Penadon parang Maguindanao del Norte. Kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Malidagao Special Geographic Area sa Bangsamoro Region ay kinasabihin ni Nestor Micator na isang radio broadcaster ng isang local station sa bayan ng Pikit. Dinaluhan ang pulong ng mga kinatuan ng Presidential Task Force on Media Security kasama mga opisyal at investigador mula naman sa Maguindanao del Norte Provincial Police Office upang talakayin ang estado ng investigasyon, palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya at mapabilis ang pagresolba ng kaso. Ayon sa Probar, nagpapatuloy masusing investigasyon sa lahat ng posibleng anggulo ng insidente at tiniyak ng pulisya ang kanilang pangakong makamit ang hustisya sa pamamagitan naman ng patas at ebidensyang nakapatay sa investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita, mga kasama, timbog sa intrapid operation ng mga pulis sa bayan ng Midsayap, isang 21 anyos na lalaki makarang ireklamo ng kanyang dating kasintahan dahil sa manoy pagbabanta at online blackmail gamit ang mga sensitibong larawan at video nito. Ayon sa Midsayap PNP, nag-ugat ang reklamo ng umano'y pagbantaan ng sospek
ang biktima na ikakalat ang mga naturang pornographic materials ng biktima kung hindi ito magpapakita sa kanya dahilan upang agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad. Sa isinagawang operasyon ng Regional Anti-Crime Unit ng PNP Region 12 sa isang lodging house na aktuhan ng suspect kasamang complainant, kaya agad itong inaresto at ikinulong na ngayon ay naharap sa mga kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Photo and Video Act, mga kasama. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Iniulat naman ng Cotabato Police Provincial Office ang malaking pagbaba ng pila ng focus crimes sa probinsya sa nakalipas na mga buwan. Sa isinagawang Provincial Peace and Order Council meeting kahapon, sinabi ng kapulisan na mula 44 na nitalang kaso noong January ay bumaba na sa lamang sa 12 pagsapit naman ng buwan ng Mayo. Kabilang sa mga kasong tinutukan ng mga otoridad ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery at kidnapping sa probinsya. Ayon sa pulisya, malaking factor sa pagbaba ng krimen ang pinaigting na police visibility, mas maigpit na pagpapatrolya at mas malapit na koordinasyon ng kapulisan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdag na balita, mga kasama, tagumpay ang pagsasagawa ng Office of the City Election Office Cotabato City ng Voters Education Information Activity kahapon. Bahagi ng paghahanda para sa papalapit na BARM Parliamentary Election na gaganapin sa September 14 ng taong kasalukuyan. Dinaluhan ng iba't ibang sektor at mga stakeholder ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa proseso ng halalan, kahalagahan ng pagboto at ang alituntunin ipapatupad sa darating na eleksyon. Lain din ng programa na hikayatin ng mga nais aktibong makilahok o pakikilahok ng mga botante upang matiyak ang maayos, mapayapa at malinis na eleksyon sa riyon. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng barangay, mga residente mula sa 3rd District ng Cotabato City, gayon din mga residente mula naman sa Barangay Poblacion 1, 7 at 3rd District naman ng Maguindanao del Norte. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nanawagan ang Commission on Election sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na pairalin ang maayos at mapayapang pangangampanya sa BARM election at maiwasan ng mga uri ng karahasan. Sa Feast Forum na inilunsad ng Ministry of Public Order and Safety, sinabi ni Maguindanao del Norte Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia na mas mainam na maging sentro ng lawanang pampolitika ang plataforma at mga programa para sa mamamayan kaysa sa mga dahas at alitan. Binigyan din pa ng opisyal ang kahalagahan ng tamang paggabay ng bawat partido sa kanilang mga supporters upang mapanatili ang kaayusan habang papalapit ng eleksyon. Dagdag pa niya, nakahanda rin ang mga pulis, sundalo at marines, maging ang BFP, Bureau of Fire Protection, at iba pang security forces upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng eleksyon dito sa Bangsamoro Region. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras, mga kasama, alas 8:02 na po ng umaga, nagbabala ang Legal Network for Truthful Election or LEND hinggil sa posibleng epekto ng panibagong postponement at madalas na pagbabago-bago sa election rules para sa kauna-unahang Bangsamoro election. Ayon kay Attorney Ona Caritos ng organisasyon, maaring magdulot umano ito ng kalituhan at pagkalismaya sa mga botante at iba pang election stakeholders sa riyon. Kabilang umano sa mga pangunahing hamon na nakikita ng kanilang grupo ang Voters Education Campaign ang posibilidad na muling pagpapaliban ng eleksyon na anya pa habang tumatagal ang usapin ng postponement, mas tumitindi rin umano ang pangamba at kawalan ng kumpiyansa ng ilang mamamayan sa proseso ng eleksyon. Binigyan din pa niya ang epekto ng pagbabago-bago sa Bangsamoro Electoral Code at iba pang electoral rules habang papalapit ng eleksyon. Inihalintulad din ito sa isang laro ng basketball kung saan hindi dapat binabago ang mga patakaran habang nagpapatuloy ang laban dahil maaari itong maapektuhan ang integridad ng eleksyon at pag-unawa ng publiko sa mga umiiral na alituntunin. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguli sa balita mga kasama, nakabinipisyo ang 6 na po mga bilang na kabataan at matandang may iniindang karamdaman sa isinagawang medical mission ng tanggapan ni Member Parliament Tumanda Anto Katuang, ang Project Tabang at Office of the Interim Chief Minister Abdul Rauf Mahakuha sa bahagi ng Barangay Notre Dame Village Elementary School, Rosarets number 8. Ayon kay RH8 Kagawad sa Damin Usop, matapos itong makipag-ugnayan sa opisina ni Member Parliament Antok, agad itong tumugon para mabigyan ng libreng tulong mga residente ng nasabing barangay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumayin niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong morning. Morning tayo mga kasama ng Miyerkules sa 27 sa buwan ng Mayo 2026. Magandang morning muna kay Ma'am Joyful Joy Balitang Cotabato. na nanonood sa bahagi ng Colorado. RMN News, Nakala po natin mga kasama sa News Center, Radyoman Daisy Mangod, Radyoman Julie Mapalaw, at yung partner Radyoman Eb Sabang. Sa Digital at Master Control ngayong morning, partner natin Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Ako yung tagapagbalita, Radyoman Erwin Cabilvigan. Abangan mga kasama, Doc Honor ba to? Kasama si Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Doc MP Kadil Jojo Sinulinding. Maraming salamat, magandang morning. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.